Tandaan po natin yan. God enables us to do His work and to bring Him glory. Our ultimate work for God, using our freedom, our reason for existing, is to bring Him glory alone. Dapat sa tuwing may gagawin ka sa loob at labas ng iglesia, sa pagtatrabaho mo, sa pag-aaral mo, sa negosyo mo, sa pamilya mo na kinabibilangan, dapat laging for God's glory. Dapat laging sa kapurihan ng ating Panginoon. Hindi na importante na malaman ng iba, hindi na importante na malaman ng kapwa mo mananampalataya kung ano yung ginagawa mo para sa ating Panginoon at sa kanyang iglesia. Ang mahalaga, ginagawa mo yun para sa kapurihan ng ating Panginoon. Sampol, bakit ka nagbibigay sa Panginoon? Bakit ka nagkakaloob? Para pagpalain ako. Sa tingin nyo, tamang prinsipyo yun. Mali. Bakit ka nagbibigay sa Panginoon? Para mapapurihan ko siya. Kasi yung blessing, automatic nang ibibigay ng Panginoon sa iyo. Huwag mong hangarin na pagpalain ka ng Panginoon, kaya ka magbibigay para pagpalain ka ng Panginoon. Ang hangarin mo, sa tuwing magbibigay ka, sa tuwing tutugtog ka, sa tuwing may gagawin ka dito, mapapurihan ng Panginoon. At pag ang Diyos ang napapurihan, automatic yung blessing, bibigay niya sa iyo. Yun po yun. Kaya kung pumunta dito, hindi para pagpalain ng Panginoon. Pumunta ka dito kasi you are already blessed by God. Kaya bago ka palang pumunta dito, pinagpala ka na ng Panginoon. Ano gusto mo? Bago ka pumunta dito, pinagpala ka na o bago pagpunta mo dito, saan ka palang pagpapalain? Siyempre, nag-style niya, pagpunta mo lang, pinagpala ka na. Kaya pinagpala ka na ng Panginoon bago ka pumunta dito. At dalagdagan pa yung pagpapala niya sa pamamagitan ng kanyang salita. Physically, spiritual blessing na ipagkakaloob ng Panginoon sa iyo. Basta gagawin mo lang, ang gagawin ko lang, hindi na mahalagang malaman ng sino man, sa tuwing kikilos ka, sa tuwing gagawa tayo, para sa kanyang kapurihan. Po, palapad pa natin.